YouTube ang IMJ Interactive si mga nag YouTube po unyan, madadalan po kita diyan, live man po kitang nadadalan. And syempre ang satuyang partner medyo may kasibutan po ngunyan na aldaw na ini, kaya ako po muna ang makakaibanan nindo sa laog ning sarong oras. Si Radyoman Manny may kasibutan po ngunyan na aldaw, pero atsan igwa man po kitang guest from Kasureko 2, saro pong department head na nagserbi man sa tuya ning halawig na panahon, and nakakaibanan ta pa sa presente pong taon ngunya na 2023. Yan at yan siguro after po kaining mga pagirumdum ta sa satuyang mga member consumer owners, pwede ta na pong ipabisto magayunon pati ang sulot ngunya ni ma'am nakapula. Yan, yan, and ready na magtao po ning dikit na mga ideya kung ano man po ang sa iyang kinakaputan na departamento. Importante ho na departamento sa laog kang mga electrico operatives bako lang sa Kasureko 2. Kaya yan siguro dikit lang na pagiramdom sa tuyang mga member consumer owners ngunyan po baga nagtataga-uran-uran na naman kasi bago nakamonitor kita kay Weatherman Mike Padua na kung saan nagpagiramdom na talagang ang ining pag-uuran-uran po baka abuton pa ining Monday o Sunday. Kaya po kitang mga member consumer owners kayang Kasureko 2, mag-andam man po kita pag-araw po kayo nagtataga-uran-uran, may kaibang dikit na duros. Si mga problema po sa satuyang linya kang kuryente, yaon na naman si mga loose connection na tigpapagiramdum ta po permi na si mga recommendation po kan satuyang kooperatiba kang nag-undergo po kita ning pre-membership seminar na gibuhon ta po na itong regular na pag-rebay o kaya magkaigwa po kita ning actual na inspection or ipahiling ta sa mga electrician ang satuyang mga wiring sa satuyang harong and syempre itong satuyang mga service drop wires bago po mag-abot duman sa satuyang metro, ayan po dahil po kita nagsasawang magpagiramdom na ayusun ta ipa-check ta permi ta majority kan satuyang narerespondihan na problema po ngunya na araw kay ini ang panahon nagtataga-uran-uran and may kaibang duros, nagtataga-kusog pati kan nakaaging aldaw makusog po si duros kung may kasabay pa itong makusog manauran talagang hunaon tang may bagyo na po lang ini parte na po siguro kang inaabot ng climate change ining mga araw po kay ning na-experience ta dawa nga ni amihan na may tataga-uran-uran, apektado po ang satuyang pang-araal daw na ginigibo, and syempre ang satuyang mga linya kang kuryente. Kasubanggi may mga narespondihan po ang satuyang mga technical personnel na mga loose connection, majority, sabi ko sa bago, majority kang nagiging problema, loose connection, problema po sa metro. Yan, dahil po siguro sa kahaluyan, sabi tangani, si mga recommendation si mga pagiramdom dapat po sunodon ta. And ito man po mga binabahang lugar, may mga kaipuhan kitang gibuhon sa ngaran po kan sa tuyang linya kang kuryente. Kung naglalangkaw po ang tubig baha sa indong harong, punduhon ta po ang source kan sa tuyang o ibaba ta ang breaker, ang source kang kuryente ibaba ta mo ng breaker para at least maging safe po kita sa tuyang harong. And kung may mga napapansin po kita na nag-spark duman sa poste kang Kasureko 2, may mga distribution and common transformer po kita na nagkakaproblema, di po magsawang mag-upload sa samuyang mga opisina ang samuyang hotline numbers yaon po sa satuyang Kasureko 2 Facebook page, and yaon man po yan sa satuyang live ngunyan naka-post po yan si gusto pong mag-print screen kansendang kansendang cellphone ang iba po kay nalilingaw na mag-upload sa satuyang mga hotline numbers kung nagkakaigwa ng problema araw kay ito nangyari diyan sa may Palestina Pili, nasulo po si linya kang telco, si mga cable, internet, nadamay po sa tuyang secondary line, and pinapasalamatan ta sa tuyang mga konsumidores diyan sa may Palestina naka-upload po tulo sa satuya, di naka-responde po tulo si sa tuyang
crew kang pilis of office. As in, ibaban po na mga concern na naipaabot sa satuya, manunungod po duman sa mga loose connection na nasisimbagan tamang po tulo. Sa paagi po yan, siyempre kan satuya yung mga hotline numbers na naka-flash po sa indong screen nyo yan. Dagdag man po giraray, napagiramdom ang satuya pong reading schedule, nagpuon po kang nakaagi pong apit sa 19, kaining bulan na January. And matapos po yan, ngunyan pong katapusan kan January. And kung may mga follow-up reading pa po, baka mag-abot pa po ng first week ang February. Tigpapagiramdom lang po, inisakan sa tuyang kooperatiba, ninhuli po ta, gustong sabihon, may re-receive na naman kita ng power bills, ngunyan na bulan na January. And may mga pagkakautang po, may mga arrears sa tuyang kooperatiba. Gustong sabihon po, kundi pa po kamo nakasettle kan sa indong mga babayadan sa kuryente, sa Kasureco 2. Posible pong magdagdag na naman ang sa indong babayadan ngunyan pong bulan na January pag naka-receive na po kamo kain sa tuyang sa indong bill sa kuryente. And nagpapagiramduman po giraray kami, nagpapadagos po ang samuyang gininggibong massive disconnection. Kaya may mga arrears po, siguro mataanan na po ning budget o maalukaranta na po ining papaabuton ng mga bill sa kuryente o kaya mga nakaaging mga bill sa kuryente mabayadan ta na po. Dahil na po kita maghalat na maputulan. And mga naghapot man po, manunungod po duman sa mga schedule kan sa tuyang pre-membership seminar na kung saan po itong mga gustong magpatakod ng kuryente. May mga schedule po kita kayan. Igdi sa main office kang Kasureco 2 sa Barangay del Rosario, Naga City. Igwa po kitang schedule igdi ning Tuesday and Thursday. Tandaan ta po, Martes sa Webes ang schedule ta si mga ma-apply po ning new connection. Ang puon po kayan, alas 8 nin aga nagpupuon na po ang satuyang pagparehistro. And ang puon po kang seminar 8:30 AM. Matapos po yan, 10 AM. Gusto sabihon, sa nagkakapirang oras pong pagkondusir ng pre-membership seminar kang sa tuyang opisina, hindi sa main office, sa Barangay del Rosario, Naga City, sisiguraduhon ta po na after kang seminar, may mga ideya po kamo kung paano po si mga proseso kang pagpapatakod po o pag-apply ninyo koneksyon para matakodan po kita ng Metro and may sadiri na po kita ng account sa Kasureco 2 and pwede na po kamong apudo ng member consumer owners once pong matakoda na po kamo and napadagos po nindo si proseso kan samuyang nyo connection. Pero dahil man po giraray lingawan na magdara po ning valid ID si ma-attender po ning pre-membership seminar. And si may mga kalakawan po, may kasibutan, kung mayo po kamong ning panahon, pwede po kamong magpadara ning representante, representative na ma-attender po sa Indo. Basta magkaigwa lang po ning authorization na notaryado po o kaya special power of attorney kung siya na po talaga ang magiging representative po nindo sa pagpirma po duman sa indong tig-apply pong nyo connection. Sa pili man po ang schedule ta dyan kang pre-membership seminar every Wednesday sa mga taga-pili dahil na po kamo kay puhan magpaigdi sa syudad ni Naga para mag-attender lang ng seminar. Dahil po sa pili sa office ta niya po dyan sa Barangay Anayan Pili, igwa po kita ning schedule ning seminar si mga ma-apply po ninyo connection. Ang aldaw po na Wednesday, iyo po yan si nakatalaan para magsagibo ning pre-membership seminar sa Banwaan Kampili. Ang puon po kayan is 8 AM ang pagparehistro and ang puon po kang seminar alas 9 hanggang pong alas 11 nin aga. Yan. Sa pili po yan. And sa Calabanga Bumbon Sub Office ta, yaon po dyan sa may Calabanga na kung saan every Friday man ang schedule po dyan kang sa tuyang pre-membership seminar. And nagpupuon po ang sa tuyang seminar
alas 8 po nin aga. Ano po? And sa tinambak si Roma Sub-Office ta, nayaon po dyan ang satuyang opisina sa Barangay Santa Cruz, Tinambak. Nagsasagibo man po dyan ng pre-membership seminar every first Wednesday and last Wednesday of the month. Ano po? Hindi man po giraray lingawan. Alas 8 po ang puon kayan and magdara po ng valid ID. Yan, si mga naghahapot po, manunungod po duman sa satuyang mga seminars na tigkukondusir, duman po sa mga mapatakod ninyo koneksyon, change of registered name, as in iba pa pong kalakawan, manunungod po sa koneksyon sa kuryente. And igawaman po giraray kita ng mga announcement, inutan ta lang po ini bago ta po interviewon o kaalayan mo niyan ang satuyang guest. Igwa po kita mga na-post sa satuyang Kasureko to Facebook page. Manunungod po igdi sa invitation to apply for eligibility to bid. Igwa po kitang tulong invitation dyan. Si mga interested po, nakapost po yan sa satuyang Kasureko to Facebook page. Basahon po, igwa po kita duman mga kaipuhan i-comply, kung interested po kita. Ini po para at least masunod ta si tamang proseso kang bidding process kang Kasureko to. Kaya po nga mga na ipopost na po ini sa satuyang social media, Kasureko to Facebook page. Isiniba pa pong ining mga Facebook account ni Kasureko to ang satong kooperatiba. Yung man po yan, ipopost naman po yan. And syempre, si mga naghahanap po pala ng trabaho, igawaman po kitang na-post ng notice of job vacancy. Naghahanap po kita ng sarong bookkeeper, na ma-assign po sa Finance Department. Nakapost na po yan sa satuyang Kasureko to Facebook page, na kung saan may ang qualification po kay ni graduate po kamo ng BS Accountancy. Importante ho na maray dahil bookkeeper po. Normal po, accountancy talaga ang hinahanap ta. And ang panduwang qualification po kayan, at least 3 years experience in bookkeeping. And ang pantulo po, dapat high degree of honesty and integrity. Yan. Ang sunod po kayan in proficient in computer operation, itong mga worksheet, presentation, and word processing. Siguro, si mga interested po, nakapost po yan sa satuyang Kasureko to Facebook page. Basahon na lang po si detalye po kayan. And syempre, kung interesado po kamo, magsubmit po kamo sa Human Resource Division sa ISD, Institutional Services Department. Magpasirin lang igdi sa opisina, sa main office kang Kasureko dos, si mga interested po. And syempre, bago po pala ang gabos, may mga naghahapot na ngunyan, si manunungod po duman sa naka-schedule ta na power interruption ngunyan sa feeder 52. Na sangunyan po, dahil pa lang nahaloy bago kita nag-upload po ang area supervisor kang pilis of office. Ito po, postpone ang nakatalaan pong power interruption. Ngunyan na aldaw na ini, January 27, 2023, sa feeder 52. Ang sako po kang feeder 52, siguro naggangalasinda dahil may naka-schedule ngayon yan, pero dahil nagwawara ang kuryente dahil dapat 9 a.m. o 8:30 a.m. Nawara na po si supply kang kuryente, kaya lang ngunyan 9:58 na po din pagkaaga, pero may kuryente pa po kamo. Ninihuli po yan, nagkaiwa kita ng postponement kang nakatalaan pong power interruption ngunyan sa feeder 52. Ang sako po kayan, ining Palestina, Kadlan, San Jose, Karoyruyan, and Tinangis. And may portion man kita kang Milaor, ining San Antonio, may Daso, may Payawan, and may Katmon, Kabugaw. Iyo po yan si nakatalaan po kuta na yung mga lugar na yan, si mawawaraan po kuta ng kuryente, si naka-schedule po ngunyan na aldaw na ini. And siguro maghalat na lang po ning notice giraray kaya itong reschedule na power interruption kaya ning feeder 52 by next week po, kung magmaray-maray na po ang satuyang sitwasyon kan satuyang panahon. Kaya yan, si mga updates naman, kang nakaagi pong February 22, Chinese New Year. January 22. Nagpadara po kita ng
tao ano po sa Aleco ano po sa Albay ninhulita kaipuhan ta pong ayudahan ang sa tuyang tugang na electric cooperative na yaon po dyan sa Albay from APEC private po yan and ngunyan po napagkasurunduan and na base po sa kahagadan kang mga member consumer kang Aleco kang APEC and gusto nindang maibalik giraray sa electric cooperative ang pagmanihar kang sa indang kuryente kaya naibalik po yan sa Aleco kaya ang mga electric cooperatives po sa enterong Bicol region nagkaigwa po ning pag-uurulay manunungon po igdi sa inaapod tang task force kapatid na kung sain kaipuhan po na ayudahan ta ang satuyang mga ang satuyang tugang na electric cooperative na nagbabangon ano po ining Aleco ining Albay Electric Cooperative kaya ang napagkasurunduan po kang gabos ng mga kining asosasyon kang mga electric cooperative di sa Bicol region na magkaigwa po ning task force ano pero ang objeto po kang task force na ini magsagibo po ning clearing of lines ano po sa linya kang Albay Electric Cooperative o ining Aleco ano po dahil dakulon pong nahiling kitang problema sa linya kaya frequent po ang mga power interruption po sa Albay dahil po sa maati pong linya kang distribution system kang Aleco kaya yan nagpadara po kita dumaning task force na kung sain composition po yan kang 7 lineman kang Kasureco 2 and may duwa po ning utility vehicle ano po sarong utility vehicle and sarong pong boom truck ano ang pinadarata po duman sa Aleco and ang duration kan sa indang trabaho baka abuton po ning sarong semana sinda duman ma-report and after po kayan mabalik po sinda idi sa tuyang kooperatiba kung sakali man pong kaipuhan pa entro kasi ma-break up Standby. Okay na, pwede na. Sabi mo sir, pagkatapos kaya. Okay na, sir. okay yan balik po girari kita ano po sa ang satong kooperatiba sa radyo and saro pa po sa mga updates na kang nakaagi pong January 23 may na-post po kita sa Satuyang Kasureco to Facebook page itong mananungod po duman sa Satuyang approve ng power supply agreement o kontrata na bago pong power supplier ni Kasureco 2 ini pong Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation PSAM na kung saan po ma-supply po sinda sa tuya ning
10 megawatt ano po na kung saan kung ihilingon po nindo as compare hindi sa mga existing tang mga power suppliers mas hababa po ang presyo kang generation charge na tigsisingil po ni PISAM. Ini po espuwerso po ini kang sa tuyang board and management kang Kasureco 2 last year po kaya na nagmaterialize na po nguyan na taon na 2023 kaya nakulang pasalamat po kita. At least nagkaigwa po kita ning supplier na hababa po ang generation charge na tigsisingil sa satuya. Gusto sabihin po lauman ta by February or March, mamamatian ta na po ang pagbaba kang satuyang taripa sa kuryente. Pero dahil gusto sabihon na nakalaog na po ang ang susupply na satuya ang PISAM, mabalik na po kita duman sa dati tang taripa na nagkakawat po ka ito sa 8 pesos or 9 pesos before po magkaigo kita ning paglangkaw kang presyo kang coal sa interong Kinaban. Gusto sabihon po, nagpuon po ang mapuon po ang supply kang PISAM, mamamatian ta po ini sa masunod na bulan. Ang estimated po kay ini na paghuros more or less po nasa 50 centavos hanggang piso kung sakali man nakadepende man po girarayan sa ibatang mga power suppliers sa tigkukuanan. Kaya yan, and kang nakaagi man pong January 24, nagkaigwa po kita, o kaya saro po kita, ang Kasureco dos po, na imbitaran kang LGU Naga sa panginganod po kan sa tuyang mayor, kan sa tuyang city mayor, si Mayor Nelson Ligacion, na kung saan ito pong mga concern, kang LGU Naga, mananungod po duman sa satuyang supply kang kuryente and presyo kang kuryente igdi sa satuyang kooperatiba na ipaabot po yan personalmente po sa satuyang mga opisyalis kan satuyang kooperatiba kan Kasureco 2. Yaon po dyan ang satuyang board president si Director Gay Loreto H. Pabines. Yaon man po dyan ang satuyang general manager si Ma'am Melet Candia. As in pag-iriba niya sa unta direktiba, yaon po dyan ang director kang Naga North, si Director Jun Cornelio. Yaon man po ang director kang Naga South, si Director Malu Rosin. And director po kang Calabanga, si Director John Paul Santa Ana. And syempre ang director po kang Magaraw, si Director Odzada. Yan, syempre, ang sa parte man po kang management, yaon po dyan ang sa tuyang core plan manager, si Engineer Mary Franz Morales. And kaiba po ang sa indong lingkod para at least madangog po si mga suggestion, sin mga recommendation na makakatabang sa satuyang kooperatiba para magibuhan pong paagi. Ini po si Haluita ng hinahalat na magkaigo po kita ng pagtatarabangan, pagkakasararo para at least talagang masustiniran ta ining problemang ini na pagpaparalangkaw po kang generation charge sa pagsisingle po sa tuyang mga power suppliers kang sa tuyang kooperatiba. Ayan, dangugunta po ang interview sa tuyang general manager kay GM Melet Candia kang nakaagi pong January 24 manunungod po igdi sa mga concern kang LGU Naga. Magkakatarabangan po ang LGU Naga and Kasureco 2 para po igdiyo sa possible po na gigibuhon ta po kung paano po magbaba ang satuya ng taripa. So initially po committed man po kami sa Naga for collaboration kung ano po ang mga projects na pwede min po na gibuhon para po igdi. So may mga options na po kami na nanutaran and iyan po aram naman ni Mayor pilkuhan niya man po si mga options and nag-assured man po ang si Mayor Ligacion na matabang po siya sa Kasureco 2. Dakula po ang pagpapasalamat kang Kasureco 2 and behalf po kang board para po igdi sa intervention po kang city government para po sa Kasureco 2. So hopefully po ma-realize po iniyo mga ngunyan pong taon
So hinihingo kami man po and best effort po ang Kasureco to management and the board para po sa member consumer na arami man po na grabe na po talaga ang pag-agrangay kang taripa. So hopefully po hindi po sa mga options na samuya pong pig o ulayan, maninigo po na makatabang po ini para po sa pagbabakan sa tuyang taripa. Igo po kami ning mga pira pong options na pagkaurulayan. So ang primero po nga ni kayan, ini pong ikakonduser mi po ning CSP, ini pong competitive selection process sa pagkikipagkontrata po sa kuryente. So iyan po is probably po mag-go man po yan, ngunyan pong second quarter kang taon. And ang second option po kaya, may hinahalat lang po kami kayan aning approval hali po sa DOE para po mag-pustro na po itong gigibuhon mi po ning CSP. So ang next option po kayan, since igwa po kita ning kontrata sa PISAM, so baka po igwa po kita ning option na makahagad po ning additional pang capacity. Kung may available po si PISAM, baka po by the second quarter makahagad po kita ning additional capacity po sa PISAM para much lower man po girari ang itatao sa to ning taripa, and iyan po makakakontribute man po sa pagbabakan sa tuya ning rate. Next po kaya ning option, ini pong mga pigaadalan pa po ngunyan kang may mga kaulay naman po kitang mga power generators, kaya ini pong i-construct na embedded generation plant. Hindi po within the franchise area kang Kasureco 2. So igwa na po kayan ang board ni pig-issue ng board resolution regarding po duman sa mga suppliers na nagkakandag po ng DIS, itong distribution impact study or feasibility studies, kung saan po kita pwedeng magbugtak ng embedded na renewable generation plant para po makapag-supply sa Kasureco. So iyan pong embedded pong iyan, gusto pong sabihon, ang kuryente po dahil na po maagi sa grid, bali dahil na po siya maagi pong NGCP line, diretso na po yan sa linya kang kooperatiba. So mababawas po dyan, ito pong transmission cost na pigbabayaran ta pa po sa NGCP. Pero as of now po kaya, ang satuya po ngunya na kadakla na nag-o-offer na mga renewable energy generators, nag-aabot po ang offer nindang 5 to 7 pesos po yan. So hopefully po kung marirealize po ni within this year, so dakula po ang magiging impact. And iyan po ang pigtatarabangan mi po kang city government para po marealisar ang mga options pong ini na makakatabang. As of now po, ini po ngunya na sa tuya pong and marirealize po ang pagbaba po kang sa tuyang taripa, probably po ini yung mga February or March po, na medyo po at least po may kadikit po na impact na magpagbaba po kang kuryente. So at least po, sana po dahil man po ipag-ano kang mga member consumer, pero the board and management po kang kooperatiba Kasureco to is nagigibo po talaga ning remedyo, nagigibo po talaga ning gabos pong isperso para po maitaomi po ang maray na supply, maray na taripa, asin maray na serbisyo sa satuya pong mga member consumers. Pero ito po kayang sa law of supply and demand, although po yan talaga sa merkado ang nangyayari dahil pag alangkawon po talaga ang demand, pag kulay ang supply, malangkaw po talaga ang taripa. Pag dakula man po ang konsumo mo, bako ito po kaya sa law of supply and demand, bako po to sa konsumo ka mga member consumer. Nadakol po itong sa tuyang pigbabakal, supposedly po, mababa man po si taripa. Dahil kung hilingon ta po kaya ang computation na pigtatasar po sa member consumer base po sa ruling kang ERC, ang sa tuya po kaya ning divisor po is bako po si member consumer, the number of billed consumer, kundi po kilowatt hour consumption. So gusto pong sabihin, si konsumo mo po, si kabilugan po kan total na binabakal, over po kan si kilowatt hour man po energy na binakalta. So, ayo po. Pero ito pong law of supply and demand, duman po to sa market. Na paghalangkaw po talaga sa WESM po baga, itong wholesale electricity spot market, duman po yan nag-a-apply dahil po kung halangkawon po talaga kaya ang demand, tapos sa baba po sinag-generate ng mga planta, definitely po, yun po to sinagpapalangkaw kang sa tuya pong taripa. Po na initial mi na po yan na pagkaurulayan. So, yun po to si sinasabi ko pong may collaboration si Kasureco 2 and LG Yunaga. So welcome po yan dahil naghahanap po talaga kita ning mga generators or planta na makakasupply po sa tuya at lower cost. So kung ini pong hydro generation plant pong iniyo, makakatabang po sa pagbaba, mayo po kitang pwedeng daihan. So welcome po yan sa Kasureco 2. Pag-adalan ta po ang bagong technology and iyan po a-acceptaron ta wholeheartedly. Oh.
Okay. Yan. Nadawag ta po ang sa tuyang general manager, mananungod po duman sa mga issues na tigre-raise po sa tuyang kooperatiba, mga concern kan sa tuyang mga member consumer owners. And at least nataanan linaw po ang gabos na mga issue sa tuyang kooperatiba. Kung sabihon, talagang di po madali ang sa tuyang ginigibo, di madali ang ginigibo kan sa tuyang board and management kang Kasureco to para mapahuros po ang taripa sa kuryente. Sabi ko nga ni Kasubago, nagmaterialize po ining mga bagay na ini, ninhuli po ang esperso kan sa tuyang junta direktiba as in manehemento kan Kasureco Doors. Yan. Pirang oras na lang ang natatada sa Satuya, pirang minuto na lang ang natatada sa Satuya, and excited ng marayang Satuyang guest ngunya na pagkaaga. Yan, ang Satuyang makakaibanan po ngunya na pagkaaga sa Satuyang ang Satong Kooperatiba sa radyo, hindi po sa DWNX. Siyempre, ang Satuyang mahigos, mabuot, kung ilingon mo, talagang hobin pang maray, hindi halata. Yan, ang Satuyang makakaibanan po ngunyan, ang Satuyang Management Services and Audit Department Manager, si Ma'am Polibet Perez. Ayan, good morning po, Ma'am. Greetings po muna sa Satuyang mga member consumer owners. Good morning po sa gabos na member consumer owners kang Kasureco 2 at sa gabos na listeners kang DWNX. Ang naimbitaran po ako ni Renier para sabi niya, para maaraman man kang member consumers kung ano ang function kang internal audit department sa Kasureco 2. Ang main function po kang internal audit is to assist the management in the effective discharge of its responsibilities. At saka to ensure the effectiveness and efficiency of the electric cooperatives operations, tapos review of the internal control kung effective man po ang internal control na kang cooperative, and nag-assist man po kami sa pag review kang mga pigsasubmit may sa mga government entities or kang NEA, ERC, and then ang DEA mahahali to prevent fraud and provide a strong deterrent to any irregularities. Ang internal management services and audit department is composed of two divisions, ang financial audit division and the technical audit division. Ang management and financial audit division po, yan ang function ninda to review the financial statements, tapos review of the policies kung talagang nafa-follow kang management. Siyempre kabali na dyan si mga cash count, si mga review kang mga financial documents, and and then kung igwang mga sa mga policies kung na applicable ninda sinda ang nagigibo kang mga Tapos the other division po is the technical audit department. Sinda man ang responsible kang pag-inspect kang mga as-built projects or kang itong lalo na ngunya na itong road widening kang project kang DPW8, sinda po ang nag-i-inspect kung tama ang kang mga contractors, and then review of the mga clearing of lines, tapos mga close out projects, itong mga mga close out projects, and ang mga pole inventory, mga po kayan. Iyo po ang responsibility ni. Yan. Please, kung
Hihilingan mo po ang sa tuyang kooperatiba, importante yun pong maray ang department ni Ma'am Polybeth Perez. Ano po, nababanga sa duwa, financial and technical. Ini pa lang talagang pag sinabing financial, pag sinabi bagang auditor, talagang mas bisado sila sa apod na ingat yaman. Ay. Di pwedeng basta-basta disburse ng kwarta. Ayo. Di pwedeng magpaluwas ng kwartang di nag-aagi sa audit department. Kaya kung ihilingon mo po talaga, sa financial pa lang, matrabaho na pong maray. Ayo, grabe. And ining mga pag-reading pa, di man ginarayan mailuluwas, kung di maagi sa audit department. Yun po yan, pagpuon duman sa pagpalaog kung kwarta, bago makalaog ang kwarta sa satuya, pag sasagibo ng reading, pag distribute ng reading, naagi man po girara yan sa audit. And pagbalik po kayan, iyo man po girara, hanggang makaabot duman sa pagbayad kan sa tuya yung mga member consumer owners. Si mga DCR, si mga reports, bulan-bulan, talagang naagi po yan sa departamento po ni Ma'am Polybeth Perez. And technical, ini ang saro pa sa pinaka-importanting division kang audit department na kung saan base po duman sa description ni Ma'am Polybeth Perez, kang technical, di ka man girara yung makakatrabaho ang sa tuyang mga lineman kung di naagi sa audit. Ang gabos po na proseso kang sa tuyang kooperatiba naagi po sa departamento kang audit. Sa pamamayoyan kang sa tuyang guest mo niyan. And syempre, ang mga pag-iriba niya sa audit, aram ko, nagdadaralan sindango niyan. Bihira po sa audit department ang nagpapa-interview. Kaya makusugo naman ang buot ni Ma'am Polly. Sa mga auditor po kaya normal po 'yan. Dapat sa ibang kumpanya po baga. Talagang kumbaga ang ibang ani may separate na building, na opisina talagang. Permi yan, nakakulong. Bihira yan magruluwas. And permi talagang kaipuhan ang sa endang presensya yaon sa endang opisina. And kung maluwas man, may mga field auditors man po kita, ma'am? Para at least mag-check kaya itong mga naka-installer na ng mga gamit po, mga replacement kang sa tuya yung mga distribution transformer, mga electrical materials, hardware materials na nakakabit na po. Talagang matrabaho pong maray ang division po o ang departamentong kinakaputan ni Ma'am Polybeth Perez. Siguro ma'am, kung may mga idadagdag ka pa po, mananungod sa imo pong departamento, kung may gusto ka pong pasalamatan, madali na po sa tuyang oras. Siguro ma'am, kung may mensahe ka po sa mga member consumer owners, siguro abangan ta ko ang sunod na sasabihin ni Ma'am Polly, mananungod sa iyang siguro personal na sa experience mo ma'am sa hindi sa samuyang sa satuyang kooperatiba sa loob ng pirang taon na pagserbi po ni Ma'am Polybeth Perez sa satuyang kooperatiba. Gusto ko lang po magpasalamat sa pag-imbitar ni Rene sa kuya. At least kami kaya sa audit pero kaming sa background lang. Tapos sabi niya, sabi ko nga ni sa iya, mayo man kaming gayong sa consumer, pero at least gusto niya man maaraman kung ano man ang function ni sa And then gusto ko man magpasalamat sa Kasureco to. At actually po ini na ang last interview ko sa Kasureco. For 36 years ako sa Kasureco, nagserbisyo. And then gusto ko lang po magpasalamat sa mga member consumers na sa Kasureco for your timely payment of bills. Thank you very much po. And yan, 36 years na nagserbi sa satuyang mga member consumer owners. Nagpuon ka po, ma'am, si posisyon mo po dati? Ang pinakapuon ko po as sa paggibok ang bill.
directory itong kang consumers itong sa Profile? Oo. Yan. Sa ISD. Yan. Tapos Ay, ISD ka man po pala. ISD, Poon. tapos sa engineering, and then sa finance department as budget section head, and then saka ako na sa audit. Yan. Dikit na background ni Ma'am Polibet Perez kan sa iyang empleyo pag trabaho idi sa satuyang kooperatiba. Kaya dakulang papasalamat kami sa mga member consumer owners kang Kasureco 2. Yaon po si Ma'am Polibet Perez nagpapasalamat po sa ngaran po kang manahemento and junta direktiba kang Kasureco 2. Dakulang pagpapasalamat mi po sa 36 years na pagserbi sa satuyang mga member consumer owners. Garo kung hilingon ko, dugay na po ako. 36 years. Yan. Salamat po kay Ma'am Poli. At least nataanan kami ng panahon ko niya. Nataanan po ang satuyang kooperatiba, kitang mga member consumer owners. Siguro sa bihira talaga magluwas si Ma'am sa araw kini. Mga programa kan Kasureco 2. Siguro bilang ko lang sa muro ko naging guest ko si Ma'am pagpuon kang sa tong kooperatiba. Siguro way back 2017, 18. Yan, o 19. Yan, before mag-pandemic. Yan. Kaya yan, thank you po kay Ma'am Polibet Perez sa pag-iriba niya sa audit department. Salamat sa suporta na tinao po sa Sendo pong department head and syempre sa satuyang kooperatiba. Yan. Thank you po. Siguro na kita Ma'am. Okay, mayo ka naman po garang sasabihon. Yan. Thank you po kay Ma'am Polibet Perez. Yan. Okay, dagos po kita sa satuyang mga pag-urulayan hindi sa satuyang kooperatiba. May natatada na lang po kita ning 25 minutes bago mag 10:30 pero baka maka-extend kitang 5 minutes sorry 25 minutes 5 minutes na lang 10:25 na po pala yan okay po dakulo nagme-message sa satuyang live kaya lang ini pong mga araw po kayo siguro mataranta ng panahon ining naghahapot po igdi. Di ko lang aram. Garo si Ruma Agri Cooperative. Garo may hapot po siya kung when po daan magkakaigwa ning assembly sa Siroma district. Ang Siroma po kaya separate na po siya sa Tinambak. Gusto sabihon ang Siroma po sa Ronan distrito kan sa tuyang kooperatiba. Yan. Siguro pag-abot sa assembly kung annual general membership assembly ang tinutukoy po kaining nag-message po sa Satuya tapos na po sa Satuyang general assembly. Siguro kung may mga pa-meetings ma-notice man po kita kayan and abangan na lang po nindo sa Kasureco 2 Facebook page and ang sa tong kooperatiba Facebook page kung magkakaigwa po kita ning pa-meetings may mga ina-upload kitang itong info dissemination mananood po sa mga kalakawan kan sa tuyang kooperatiba inon kikater man po ang mga suggestion and recommendation para mas mas pang ikarahay kan sa tuyang serbisyo sa satuyang nasasakupan ng mga distrito and dakol po igdi sa iba po dahil ko na po mababasa siguro replyan ko na lang lalong-lalo na po ini may mga reklamo po sa kuryente araw po kayo mas maray po ko kung kompleto ang detalye yan si Promise tapalan kang nakaaging simana na magkakaigwa kita ng template siguro by next Friday template kang papadala po ning reklamo sa satuyang Facebook ining comment section kan sa tuyang live yan ining saro tano po dahalangkaw ang rate kan Kasureco 2. So bago po naipaliwanag na po yan kan sa tuyang general manager si GM Melat Candia and yan may mga negatibo man igdi na ba para comment sa tuya kaya lang di ko lang aram kung lihiti mo pong account ining gamit niya. Majority po na nahihiling ko igdi manunungod po igdi sa mga power rates may mga comparison kita
sa ibang mga electric cooperative. Pero sabi ta nga ni, naipaliwanag na po yan kasubago. And siguro by next Friday, matanan tagirarin yung oras, ining mananungod po, igdi sa mga kahaputan, mananungod sa presyo kang kuryente. And kang nakaagi pong January 25, nagkaigwaman po ning Management Committee Strategic Thinking in Team Building naginibo po dyan sa Minalabak. Ano po, may mga importanteng mga kalakawan, mga programa, mga plans and programs kan sa tuyang kooperatiba na napag-urulayan po kang nakaaging January 25. Mananungod po duman sa Management Committee Strategic Thinking and Team Building po. Yan. May naman siguro. Yan. May naman kita. May mga okay, si mga nagko-comment po sa tuyang live, si iba po hindi ko pa na babasa, medyo dakulo na po kaya nagkakatarawan sa lower portion. And may mga nagko-comment man po, may nagpapadala ng message sa sakuyang personal na FB account. At yan, replyan ko na lang po ining iba, and sa Kasureko to Facebook page sa Messenger na. Yan. Okay, antabayanan po advance information po pala sa maabot pong Wednesday next week, February 1, 2023, 9 a.m. to 6 p.m. Ini po si naoktabang power interruption po kang nakaaging mga aldaw, mga nakaaging simana. Hindi sa feeder 51, part kang Carolina, Panikwason. Ini po si clearing of lines and full relocation of poles. Dyan, sa Carolina hanggang Panikwason. February 1 po yan, 9 a.m. to 6 p.m. Bago pa lang po ining pinaabot po sa Satuyang yan. And sa January 31, 2023, Tuesday po ini, 9 a.m. to 6 p.m. Feeder 56, poon po dyan sa may itong dating Ago Foundation hanggang po dyan sa may SSS. Mawawaraan po yan ng kuryente sa oras na alas 9 ng aga hanggang alas 6 ng hapon. Banggi. Ang rason po kaya, right of way clearing, relocation kan sa poste, relocation of pole. Ayaw po dyan sa may poon sa may dating Ago Foundation and hanggang po dyan sa may SSS. Ayan. Ipopost mi po ini sa Kasureko to Facebook page, and may NGCP po kita sa maabot na February 4. Yan, Saturday. Ang apektado po kayo ni ining 20 MBA, yaon po dyan na namumugtak sa Anayan Pili. Bali ang oras po kayo ni pagwara kang kuryente 6 a.m. to 6 p.m. 12 oras na mawawara ng kuryente ang 20 MBA dyan sa Pili. Ang rason po kang NGCP kayan to facilitate preventive and correction maintenance activities at Naga Substation along Naga City, Naga Lagunoy 69 kV line. Pag sinabi pong 20 MBA Kampili ang apektado, ang mga lugar po kayan, entire municipality Kampili except from Barangay San Jose to Palestina, and ito pong portion kang Minalabak, ini pong sa may feeder 51, feeder 52, may kuryente po yan, dayang kabali, ining poon San Jose hanggang Palestina, and may Minalabak kita, ining Baliwag Beho, Barangay Taririk Minalabak, Sagrada Familia, yan may mga mayo po yan, kabali yan sa mayong kuryente sa maabot pong February 4. 6 a.m. to 6 p.m. Lalawig po yan. Courtesy kang National Grid Corporation of the Philippines. And, okay, may oras pa. Okay, may na. Ubos na po ang oras. Antabayanan po ang masunod na programa. Ang UNC. Yaman po dyan. Makaibanan po nindo. Si Dean Kenji. Kang UNC. Dean Kenji Jimenea. Yan. Okay, may naman siguro.
may ipapag-greet pa, may naman. Ayan. Salamat po kay Ma'am Polibet Perez, naging guest na po niya na pagkaaga po sa audit department. Shout out may message sa kuya ko niyan. Okay, sa ngaran po salamat po kay Radyoman Ray Gomez na yaong po diyan sa DWNX ngonyan. And sa ngaran man po kang production team kang IMG Interactive sa lahat technical yaong po diyan si Sir Ian Lee, and ang cameraman operator si Sir Mark Pusikit, and syempre ang program director si Jean Senyora. Sa ngaran po kamanehemento kang Kasureko 2 sa pamamay po kan samuyang General Manager si Mamilet Candia, asin sa unta direktiba sa panginganot po kan samuyang Board President Director Gay Lorito H. Pabines. Ini po si Rener po Pabukay. Magribanang giraray kita sa mga sunod na Friday ang satong kooperatiba sa radyo. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente, as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators, as in kan coal hydro, as in sa thermal power plants, as in mga renewable energy sources, araw kan solar, as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureko 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureko 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009, as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureko 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ning power outage. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureko 2.